Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan. Maayos po ang kalagayan ng Philippine delegation sa Myanmar. Ito ang tiniyak ni POC First Vice President Joey Romasanta. Kahit pa medyo nahihirapan silang makakontak sa mga miyembro ng ating delegasyon sa dating British colony na nag-aabang na para sa opening ng Southeast Asian Games. Para sa detalye, narito ang report ni Ms. Keisha Halil. Pahirap pa naman sa pag-contact sa Philippine delegation sa Myanmar ang mga sports officials ng bansa. Ayon kay Philippine Olympic Committee First Vice President Joey Romasanta, katakatakang walang roaming signal sa Myanmar ang mga telecommunications provider dito sa bansa. Smart at Globe, ewan ko bakit wala eh. Nag-iintay nga ako ng tawag sa kami, wala pa. Nagbiliin ako na nga yung mga umalis kanila, pagdabi, tumawag lang dito. Okay, so obligadong bumili ng local SIM? Local SIM, oh yes. So local SIM yung ginagamit sila eh. Hindi ko naman natawagan ko, di makakonect. Gayunpaman, tiniyak ni Romasanta ang maayos na pamamalagi ng ating mga atleta sa dating British colony, lalo pat nasolusyonan na umano nila ang mga dating problema sa Athletes Village. Sa katunayan, nagdala ang Team Philippines ng sariling chef, tulad ng kanilang ginawa sa Thailand SEA Games noong 2007. Yes, actually yung papakain, we already tried that out in Korat, Thailand. Nagsama tayo ng kusinero din. We're going to replicate that and hopefully be able to binigyan tayo ng sarili nating dining area at kitchen. Baka hindi sanay sa maahang kasi yung mga bata eh. Hindi naman lahat maano sa maahang. So para hindi naman sila magbiglang magbago ng panlasa. Pero Pilipino po din. 26 out of 32 sporting disciplines na nakakalendaryo sa Myanmar meet ang lalahukan ng mga national athletes. At dito ay umaasa sila na maaabot nila ang asam na respectable finish sa December 11 to 22 Sports Fest. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Samantala, malaki naman ang posibilidad na ma-sideline sa ikalawang sunod na laro ngayong season si San Mig Coffee Mixer superstar guard James Yap. Ito'y dahil patuloy na nakakaranas ng pananakit ng kanang siko, ang two-time league MVP kahit pa sumasalang na siya sa therapy. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare ng Polytechnic University of the Philippines. Doubtful starter pa rin si San Mig Coffee Mixer superstar James Yap sa laban kontra Rain or Shine Elaso Painters bukas. Ito'y dahil binabagabag pa rin ng tendinitis sa kanang siko ang 32-year-old Escalante Negros Occidental Pride na kahapon ay pinilit pang makihalubilo sa ensayo ng team. Tinry ko mag-practice, medyo masakit pa rin eh. Ganon? Masakit pa rin pag tumiya ka. Right side kasi. Bagamat sumasalang na sa therapy, inamin ni Yap na hindi pa rin niya maigalaw ng maayos ang kanyang kanang braso dahil sa sobrang pananakit. Medyo lumala ang injury ng 6'3" nang tamaan ni Val Acuña sa practice noong isang linggo. Medyo matagal na to eh. Matagal ko na pinadala pero kaya pa naman. So nung natama ng solid sa practice, nag-MRI kasi ako nung isang araw. Doon nakita na may ano. Sige, so therapy lang. Okay. Ilang araw daw pahinga niya, boss pala, bago gumaling? Ay, hindi ko alam. Samantala, tinayuhan naman ni orthopedic Dr. Mark Macia si Yap na ipahinga na lamang ang injury para madaling maghilom. Para sa akin, dahil hindi ako sporty, sabihin ko, i-rest mo muna, dapat saan mo ibalik. Pero yung mga ganyan tendon, yung sinasabi ko lang as a general rule, you have to rest it properly before you let it heal so that medyo pag magandang healing, mas matagal mo magagamit na hindi nasisira. Kaya yung pipilitin mo. Pag pinilit mo ulit, pwede mo mailaro na isang laro, pero baka lalong nasira. Ang two-time league MVP na si Yap ay nauna ng lumiban sa laban kontra Air 21 Express noong linggo. At siya ang isa sa 4 na players ng Super Coffee Mixers na may iniindang injury. Ang tatlong iba pa ay sina forward Joe Devons, shooting guard Alain Maliksi, at rookie Justin Melton. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Polytechnic University of the Philippines. Sa PBA pa rin, suportado naman ni Alaska Aces team owner Wilfred Uytengsu ang kahilingan ng mga fans na muling ibalik ang live television coverage ng lahat ng mga laro sa PBA sa isang VHF channel. Ito'y dahil na rin sa blockbuster record sa gate attendance at viewership na naitala ng liga sa nakaripas na season.
May report si Ms. Shannon Ledesma ng Baliwag University. Isa sa Alaska Aces team owner Wilfred Otengsu sa mga nakikiisa sa milyong-milyong fans na humihiling ng mas maayos at mas may direksyong live television coverage ng PBA. Buhat nang magsimula ang present season ng liga, ay nauwi na sa kalituhan ang panonood ng mga fans sa TV. Ito'y dahil hindi na i-ere ng live ang first game tuwing Miyerkules at Biyernes, habang masyadong maaga naman ang mga laro tuwing weekend. Well, I think obviously you always want to have live TV, but the league is sorting through that. So I'm not on the board. I'm going to leave it to the board to make those decisions, and I think they're going to make the best decisions first for our viewing fans, and of course for us as team owners. At bagamat live na ine-ere ang double-header sa Action TV Channel 41, inireklamo naman ang karamihan sa mga wala nila ng access sa nasabing UHF channel. Gusto ko lang po mabalik yung sa dati, Channel 13, kasi magulo yung schedule nila ngayon eh. Walang 41 sa amin kasi, maraming walang 41. Dapat tuloy-tuloy kagaya dati. Parang mahirap, nakakatulugan ko na kasi gabi na eh. Parang magulo eh, palipat-lipat kasi siya ng meron yung first game, nibot sa 11 na ng madaling araw. Di ba gano'n yung first game? Tapos yung second game, naano siya ng 8. Sa TV5 siya, mas maganda pagka TV5 malinaw kasi yung coverage nila. Kaya't para kay Otengsu, kailanman ay hindi dapat isakripisyo ng PBA ang live viewing pleasure ng mga fans na siyang bumubuhay sa liga simula pa noong 1975. I'm not close enough to the situation. I just know in the past and for the history of the PBA, we've always brought live telecast to our fans, and that should be the goal. At dahil sa nakalipas na season ay nagrehistro ang PBA ng blockbuster records sa gate attendance at viewership, lalong umigting ang kahilingan ng mga fans na ibalik ang live coverage ng mga laro sa Asia's first play-for-pay league. Para sa PTV Sports, Shannon Ledesma, Baliwag University. At yan po muna ang mga latest sa daigdig ng palakasan. Kung kayo po'y nabitin, tumutok sa amin mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa.